No, di ba nag-cry? Ibig sabihin niya, ito yung uttering ng voices of the seven thunders. Ang voice is message. Sabi, bakit siya Lord, parang, bungal. Kasi, para i-prepare yung bride. Sabi, yan ang dinadala ng mighty angel. Oh. Roll. Tapos, sa verse 7, itong verse 7, ito daw yung mag-set ng motion ng bride para ma-fulfill yung reality na mangyayari. At yung verse 8, di ba yung scroll? Itong scroll, alam ni John kung ano yung scroll na to. Ito yung mensahe daw. Alam din niya kung ano yung dadala ng 7 apostles o 7 thunders. Kasi diba si John, pinakita sa kanila yung mystery na yung buong revelation, sabi niya, pati yung pag-uttered ng 7 thunders, bakit hindi ko nasulat kasi ang makakakita lang doon is yung bride. Tapos, balikan ko ha. Sa verse 8, nandun yung bitter, diba? Bitterness. Kasi daw, kapag na-receive mo itong revelation na to, napakaganda, ma-uplift yung spirit mo, meron kang kagalakan, sabi niya, pero once na mo to, andun yung bitterness na tutulig ka. Una, masasarapan ka sa iyong labi, pag na-share mo na, nandun na yung bitterness. Marami kong persecution na darating sa'yo. Ayun. Kung mapapansinin natin to, sabi, yung 3 is perfection. Sino ba huling ginamit dito? Di ba si Amos? Siya yung mag-perfect. At sabi, yung 7 thunders sa mag-perfect. Pero dala-dala ni Brother Amos. At inano pa niya, sabi, si Brother Jackson, ginamit din siya para ma-i-reveal sa kanya ng Panginoon. Si Amos, yung 7 thunders kasi, na-establish ni Brother Jackson yung 5-fold ministry. Kasi keyword doon yung apostle. Sino ba yung pinakamataas doon? Diba apostle? So, ang gagamitin dito sa huling panahon, pag-atter dito is apostle din. O, tinan nyo, yung 7 is completion. 7. At 6 is men. Meron talagang gagamitin. Sabi niya, yung nasa 10 is, pag kinain mo, sabi niya, pag nakain mo to, may instruction na binigay ang Panginoon. Sabi niya, thou must prophecy against nation before ito yun? Thou must prophesy. Thou must prophesy against the nation, tongues, and kings. Sabi niya, ayun, yun yung kapag kinain mo to. Kailangan mo mag-prophecy. Sabi, nakakote siya dito yung people. Ito ay race. Ano kung i-insist ka lang ito race? Lahi. So, gagamitin is iba't ibang lahi. Nation. Nation, ibig sabihin iba't ibang nationality. Nai-get mo yung Bansa yan. Tapos, ibig sabihin, iba't ibang lingwahe. Ito yung sinusuko ko dito. Yes, 7 na yan. Oo. Group na yan, 7 thunders, 7 apostles. At yung king is representative. Bawat bansa, merong representative na magbibintahe. Ito yung sinasabi niya 7 thunders na 7 apostles. Alat-kalat yan sa mundo. Oo. At sabi niya, ang magbibigyan sa kanila is yung mighty angel. Sabi pa niya dito, yung left foot sa right foot, di ba ito yung ang sabi niya dito, okay. Ibig sabihin niya dito is old world. Old world sa kanya yung right feet. At yung left feet, yun yung new world. New world. Which is land. Yun yung land.
Pwede yan, pwede. Sabi niya, meron siya sinabi ko na tiniligta niya si Brother Branham. Masakit yung sinabi niya kasi si Brother Branham, ang mensahe niya sa left foot tsaka right foot, di ba yung Israel tsaka Hintil? Tapos meron ding low and grade. Sabi niya, it is a big lie. Sabi niya, huwag kayo maniniwala doon. Dahil wala doon si scripture, yung sinasabi niya, ang left feet at right feet, ito yung old world. At new world, sabi niya, ito new world, ito yung yung Roman Empire, doon sa Revelation 13 verse 1. Revelation 13 verse 1. Tapos, yung New World is yung America. Sinabi niya, America doon. Ang verse nito, verse 11, yung New World. Yun. Kasi, May magtatanong ba? ay, May magtatanong? Sige, sige, tayo ang magtatanong ha. yan ang pinabasa ni Hindi natin tayo sa oras. Actually, ano na oh. Sige. 35 na. Kung sinasabi niya na ito sa pizza ay sinasabi na wala sa scripture, yung sinabi niya ba na all words, nakasulat din ba yan na pag umabot sa CI, yun ay yung all words, nakasulat ka Ginano niya yung kinog niya yung Revelation 13 verse 1. Ibig sabihin ng C. Yun yung old world. At siya tumayo sa buhangin ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umaon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. May religic ka at may religic ka. Ano yung 7 na photo, ano ba yan, nakalat sa mundo? Oo, nakakalat ko. Hindi na yun. Paano nalaman ni Brother Amos na pinakamataas dun sa 5 minutes niya yung apostol? Eh, wala naman sinabi. Kasi nakalagay sa Ephesians 4:11, kayo na ang una yung apostol. Nauna sa pagsulat. Hindi masyadong mataas. Nauna lang. Hindi ba sa... Hindi masyadong mataas yun. Saka sinunod din yung si Paul, saka si John, apostol din eh. Saka yung nagsulat ng Revelation is mga apostol din. Isa lang. Eh, sige pa. Patay pa.